Magandang buhay! Halina at makinig sa ating Kayawan ES 92.8 FM 1 Radio. Ako ang inyong guro sa ESP6, Teacher Jo. Gagabayan kayo sa ating pagtalakay sa ating aralin sa MLC na kapagpapakita ng tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Siguraduhin kayo'y komportableng nakikinig sa ating talakayan. Ihanda ang inyong Module 3 at Learning Activity Sheet sa ESP. Ngayon ay handa na tayo sa ating panibagong aralin. Handa na ba kayo? Mangyari lang na buklatin ninyo ang inyong module sa pahina 1 at subukin kung ikaw ba ay sumusunod sa mga batas pambansa at pandigdigan sa kapaligiran. Iguhit ang masayang mukha kung tama ang sinasanad sa pangungusap at malungkot naman na mukha kung hindi tama. Pinapalitan ng mga taga-sityo mabuhay ang mga punong kahoy sa kagubatan na ginagamit nila sa paggawa ng mga kasangkapan. Pinapayagan ng barangay matiwasay ang pagkakaingin sa kanilang kabundukang nasasakupan. Ang sagot ay hindi tama. Mahigpit na pinagbabawalan ang mga mangingisda sa paggamit ng dinamita. Ano ang iyong sagot? Tama. Dahil sa kakulangan sa supply ng tubig, ay ginagamit panilig sa halaman nila ang pinahugasan ng bigas. Ang sagot ay tama. Sa tuwing pupunta ng palengke si Aling Nida, ay may dala-dala siyang bayong upang maiwasan ang paggamit ng plastik. Muli, ang sagot ay tama. Nakasanayan na ng pamilya ni Eric ang pagbubukod ng mga basura mula sa nabubulok at di nabubulok. Tama. Sumama si Lina at ang kanyang mga kaibigan sa tree planting program ng kanilang barangay. Tama uli ang iyong sagot. Tuwing araw ng Sabado ay tinatapon ni Marisa ang kanilang basura sa katabing ilog. Ang sagot ay hindi tama. Gumawa ng compost pit si Mang Ruben sa kanilang bakuran upang gawing pataba ang mga nabubulok na basura. Ang sagot ay tama. Patuloy ang pagmimina ni Mang Pedro sa kuweba ng walang pahintulot sa kinauukulan. Hindi tama. Bago tayo tumungo sa ating panibagong aralin, tayo ay magbalik-aral muna. Bilang isang mag-aral, ano-ano mga simpleng pamamaraan at pagpapahalaga sa ating pinagkukunang yaman. Tama. Ito ay simpleng pagtatapon sa tamang basurahan ng mga nabubulok at di nabubulok. Pagtitipid sa paggamit ng kuryente at tubig. Pagre-resiklo ng mga iba pang material na pwede pang magamit sa ibang bagay na magiging kapaki-pakinabang. Nakakita ka na ba ng malawak na dagat na kung saan ay pangingisda ang pangunahing hanap buhay? Ano ang iyong pakiramdam? Ngayon, ipakinggan mo ang aking babasahing kwento kung paano nakatulong si Kapitan Roy
ang bida sa ating kwento sa pagbabago sa buhay at kalikasan sa Sitio Maligaya sa kwentong may pamagat na Dating Paraiso na sinulat ni Marlon D. Pagueyo. Isa ang Sitio Maligaya sa nabiyayaan ng magandang kalikasan na napaliligiran ng mayamang karagatan. Dahil dito, ang pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga roon. Ngunit sa paglipas ng ilang taon, unti-unti nang napupuno ng mga basura ang ilang bahagi ng karagatan. Dahil may mga residente na nagtayo ng kanilang tirahan malapit sa dagat at doon na mismo nila itinatapon ang kanilang basura. May mga mangingisda rin na tila di na alintana ang epekto ng paggamit ng dinamita makahuli lang ng maraming isda. Hanggang sa dumating ang isang araw na may bago nang nahalal na kapitan sa Sitio Maligaya, si Cap Roy. Bago pa man mahalal na kapitan si Cap Roy, ay kilala na siya bilang sa kanilang sitio na siya ay mayroong malasakit sa pagpapahalaga sa kalikasan. Kaya sa unang araw ng trabaho niya bilang kapitan ng kanilang sitio, ay pinatawag niya ang lahat ng kanyang nasasakupan. Sa kanilang pagpupulong, ay agad minungkahi ni Cap Roy ang proyektong ibalik ang paraiso sa Sitio Maligaya. Marami ang nagulat sa mungkahi niyang ito, ngunit agad naman ipinaliwanag ito ni Cap Roy sa kanyang mga nasasakupan. Mga kasama, hindi ba tayo nababahala na unti-unti nang nasisira ang ating karagatan dahil sa mga maling gawain tulad ng pagtatapon ng mga basura at paggamit ng dinamita sa pangingisda? Kung hindi tayo magtutulungan, ay patuloy na masisira ang ating kalikasan at mawawala ng hanapbuhay ang ating mga mangingisda, wika ni Cap Roy sa kanyang mga nasasakupan. Matapos ang pagpupulong, ay naghanda ng lahat para sa proyektong ibalik ang paraiso sa Sitio Maligaya. Nagtulong-tulong ang mga naninirahan sa Sitio Maligaya na linisin at panatilihin ang kalinisan sa kanilang lugar. Ganoon din ang mga mangisda ay hindi na gumamit ng dinamita, bagkus ay lambat na muli ang gamit nila. Di kalaunan ay bumalik na ang dating ganda ng paraiso ng Sitio Maligaya. Sa tulong ni Cap Roy at ng kanyang mga nasasakupan, ay pinatunayan nila na sila ay may pagpapahalaga at pananagutan sa pinagkukunang yaman. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? Bilang pag-unawa sa aking binasang kwento, sagutin ang aking mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Sino ang bagong kapitan ng Sitio Maligaya? Ano ang pangunahing suliranin sa Sitio Maligaya? Anong proyekto ang iminungkahi ni Cap Roy? Kung ikaw si Cap Roy, iyon din ba ang iyong magiging mungkahi? Paano pinakita ng mga taga-Sitio Maligaya ang kanilang pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman sa kanilang lugar sa pangunguna ni Cap Roy? Tignan ang larawan sa inyong module sa pahina 6. Tignan ang larawan sa inyong module sa pahina 6. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pananagutan sa pinagkukunang yaman?
Alam niyo ba mga bata, na malaki ang natutulong ng kalikasan sa ating pang-araw-araw na gawain? Tama, malaki ang natutulong ng likas na yaman sa ating mga pang-araw-araw na gawain. Tandaan, kalakip nito ay mga kabuhayan na pinagkakalob sa atin. Hindi masama na linangin natin ang kalikasan sa mga bagay na makapagpapaunlad, ngunit ito ay mayroon ding hangganan kung ito ay hindi natin pahahalagahan. Paano naman kayo makakatulong bilang isang mag-aaral na pahalagahan ang ating pinagkukunang yaman? Sa simpleng pagtatapon sa tamang basurahan ng mga nabubulok at di nabubulok. Sa pagtitipid sa paggamit ng kuryente at tubig. At sa pagre-resiklo ng mga iba pang material na pwede pang magamit sa ibang bagay na magiging kapaki-pakinabang at marami pang iba. Alam nyo ba na ang pagkakaroon ng pagpapahalaga at pananagutan sa pinagkukunang yaman ay nakakasalba sa kalikasang unti-unting nasisira ng dahil sa kapabayaan, pang-aabuso at marami pang iba? Ikaw, meron ka bang pagpapahalaga at pananagutan sa pinagkukunang yaman na nagbibigay kabuhayan? Tara na, sa sarili natin magmumula ang pagpapahalaga at pananagutan para sa ating kalikasan. Ano-ano ang iyong natutuhan sa ating aralin? Gawin ang mga sumusunod na gawain. Ilabas ang inyong Module 3 at buksan sa pahina 8. Gawin ang isa-isip A at B. Sa gawain A, paano mo may papakita ang pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman? Punan ng chart sa ibaba. Para sa gawain B, bakit mahalaga na magkaroon ng pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman? Sumulat ng maikling sanaysay kung bakit mahalaga na magkaroon ng pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman. Naumpisahan ng sanaysay para sa inyo. At sa ating pagtataya, kunin ang inyong activity sheet. Isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman, at mali naman kung hindi. Isulat ang inyong sagot sapat lang. Unang bilang, ang mga boteng plastik na nakita ni Manuel sa parke ay kanyang inuwi at pinagtaniman niya ng mga halaman. Ikalawang bilang, ipinagwalang bahala na lamang ng mga residente
malapit sa kagubatan ang iligal na pagpuputol ng mga puno ng isang negosyante. 3 bilang, pinagbawalan ng punong barangay ang mga mangingisda na huwag gagamit ng maliliit na butas ng lambat upang hindi masama ang mga bagong sibol na isda. 4, hindi pinaghihiwalay ni Gina ang mga nabubulok at di nabubulok nilang basura sa kanilang tahanan. At 5, ipinasara ang isang pabrika malapit sa dagat matapos matuklasan na dito tinatapon ang mga kemikal na kanilang ginagamit. Ika-6 na bilang, patuloy na hinahayaan ng mga kinaukulan na makabiyahe ang mga taxi sa kanilang lugar sa kabila ng maitim na usok na binubuga ng mga ito. Ika-7 bilang, upang makatipid sa tubig, ginagamit ni Ellie sa kanilang palikuran ang pinagbanlawan sa paglalaba ng kanyang ina. Ika-8, si Feli kasamang kanyang mga kamag-aral ay nagsulong ng isang proyektong naglalayon na makapagtanim ng 100 puno sa paanan ng nakakalbong bundok. 9, upang makatulong sa kalikasan, nagbibisikleta na lamang si Maria papasok sa kanyang trabaho. At ang ika-10, ipinagbabawal ng paggamit ng plastic straw sa mga kainan sa lungsod upang mabawasan ang sobrang paggamit ng plastic. Palakpakan ang inyong sarili dahil kayo ay nakinig ng mabuti. Inaasahan ko na tama lahat ang inyong sagot. Subalit kung hindi, ang mahalaga ay ginawa ninyo ang inyong makakaya upang masagot ang mga ito. Hihintayin ko ang inyong activity sheet. Isang maganda at masayang araw na kayo ay nakasama ko na naman sa inyong pakikinig. Muli, ito ang inyong Teacher Jo na nagsasabing mag-aral lang mabuti upang ang buhay ay iigi. Mag-ingat palagi hanggang sa muli. Paalam!